Hi Rap Squad! Welcome back! For today's video, nabudol na naman po tayo sa TikTok. Anyway, hindi naman to masyadong mahal. In fact, sobrang mura. Isipin nyo ha, 55 pesos. Meron ka ng brush set at hindi lang siya 5-piece, hindi lang siya 10-piece, pero 13 pieces. And wait, there's more. Meron pa siyang pa-pouch. Ang cute! Oh, bagay na bagay yung color ng pouch doon sa brush set. And speaking of color, ito yung online store nila, P2P. Sanang biyahe. Sure. At doon, meron silang variation of colors. Merong yellow, merong green, at merong pink. Siyempre, kinuha ko yung pink kahit na mukhang bandulet naman siya. Anyway, bago natin simulang gamitin o subukan itong mga brushes na ito, gusto kong ipaalam sa inyo na hinugasan ko na sila using a mild cleanser. And yes, kayo pag meron kayong bagong biling makeup tool or kahit anong pamukha, hugasan nyo muna. Okay, so alam nyo naman, ang unang step sa aking makeup routine ay color correcting. And I feel like ito yung pinaka bagay for that. Feeling ko papasok o sakto siya dito sa aking under eyes. And in fairness, first impression, hindi siya matigas. Hindi rin naman siya ang pinakamalambot na brush na na-try ko ever, pero hindi na masama. Isa pa palang bagay na napansin ko, yung ibang mga brushes kasi that I get online, like sa Shopee, Lazada, meron silang weird na scent. Lalo na kapag bago ko pa hugasan. Pero ito, inamoy ko siya when I received it, hindi pa hugas. Okay naman, wala namang amoy at mas mabango ngayon kasi nahugasan ko na nga siya. Okay, next step ay ang ating foundation. And, feeling ko ito dapat yung foundation brush. Pero since tagtipid, kinulang siya ng bristles. At hindi lang yan, pero parang sa shipping medyo bumaliko. Pero we're not gonna discriminate. Straight man o medyo baliko, gagamitin natin yan. So I will be using si Superstay Foundation. Isa to sa pinaka-favorite ko. Surprisingly, so far, so good. Medyo matagal nga lang siyang gamitin kasi dahil nga ang liit niya, kulang pa sa bristles, you really have to take time. Lalo na kung malapad ang mukha mo kagaya ko. Okay, concealer. Sabi ko nga kanina, itong brush na una natin ginamit. Perfect siya sa ating under eye. So, ito na rin yung aking gagamitin ulit. Also guys, I forgot to mention na lahat sa mga brushes na ito ay merong synthetic hairs or bristles. Synthetic meaning ganyan siya, madulas na madulas at may silky effect. At alam nyo, minsan mas gusto ko nga yung ganito kasi ang tendency, hindi siya masyadong mag-absorb ng mga liquid products. Lahat ng makeup, mapupunta talaga sa face mo. Ang gagawin lang niya, i-blend niya. Okay, now, nakakatuwa kasi meron siyang kasamang angled brush. And if you know makeup, alam mo na ginagamit to pang contour. So, try natin siya with a cream contour. I'm using this one from Kiko Milano. Then, we try to blend. Okay, don't get me wrong. Once again, effective na naman siya. Kitang-kita mo yung epekto ng walang contour sa may contour. But, pahirap ang pagwawalis na naman. Dahil ang liliit na naman niya, tsaka medyo kulang sa bristles. Buti na lang talaga malambot siya. Feeling ko dahil dito sa videong to, babalik yung rough na borta. Oo. Pero, tingnan nyo naman. Hindi pang para kang nag-diet, pero kapag naghilamos, mataba ulit. Ganun. Okay, for face brushes, meron pa tayong dalawa. Ito na yung pinaka-fluffy, so I'm guessing this is for powders. Ito, hindi ko alam kung para saan siya talaga. Pero since meron na siyang pang foundation, pang concealer, tsaka pang contour, I'm thinking this is for blush. I'm using Call Time from Beauty Beauty.
This brand is by Paul Onateng, one of my favorite makeup artists. Oh, wow! And this time, hindi na ako nahirapan kasi ang blush, maliit na portion lang siya ng face eh. Dito ko lang siya nilalagay at hindi naman sa buong paligid o sa buong mukha. So, okay lang na medyo bitin yung kanyang bristles at hindi siya ganun kalaki. Okay, now, ito na. Magagamit na natin si Fluffy Brush. Gagamitin natin siya for this Fit Me powder. So far, so good. Not bad, especially sa mga face brushes nila. But anyway, move on na tayo sa mga eye brush set na ito na dito nakakita ko ng mga red flags. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero technically, parang 4 lang sila kasi may pagkakapare-pareho. Oo. Like for example, this one, binigyan nila tayo ng angle brush. And charan! Meron pang isang eyebrow brush ulit. Itong unang pinakita ko mas mahaba. Ito naman mas maikli. Ganun din dito. Pareho silang dome flat brushes. Mas mahaba lang ito as compared dito. Ganun din sa small concealer brush at saka sa dome eye brush. At katunayan, ito yung kinakatakutan ko talaga whenever I buy mga brush set online. Akala ko lang talaga maiiwasan ko siya this time kasi sa picture meron silang dalawang fluffy brushes na sadly hindi included sa set talaga. So I'm going to use the brow pomade from Vice in the shade Sweet Lang Brown. Sabi ko nga, meron siyang dalawang angled brushes. Si mas malaki, mas mataba, mas mahaba, at saka si mas maliit. At alam nyo, realization ko as a mature woman, minsan may benefit kapag maliit. Kasi mas maliit, mas precise mong malalagay yung kulay ng kilay. Yes! Okay, so yun na po. So far, yung ating kilay. Naglampas-lampas pa rin ako. Kasi, feeling ko lahat sila pare-pareho ng bristles. Lahat sila malalambot. So, ang tendency when I apply pressure to do my brows, bumibigay siya. Ayan, tumitiklop siya. Hindi siya tinitigasan sa akin eh. Anyways, kukunin ko ito. Isa sa mga concealer brushes. Gagamitin ko lang siya para linisin yung mga lampas-lampas. For our eyeshadow, ano ba yan? Sobrang limitado ng pwede nating magawa sa set na to. So, kukunin ko itong si Versatile. Basta galing siya sa Orgy. Hindi ko talaga alam yung mga ganyan. Nalagay ko lang siya sa pinakadulo ng ating mata. Tapos, be-blend ko lang pataas. Parang mas madali pa mag-finger kaysa gamitin tong brush na to eh. Pero try natin to, yung mas maliit na dome brush. I'm gonna get this one para lang mas maging dark yung base ng ating eyeshadow. Now, for the rest of my eyelid, mandadaya na lang ako. Gagamitan ko na lang siya ng glitter eyeshadow. This one is from Tebiont in the shade Final Walk. Now guys, kukunin ko lang yung isa pang angled brush, yung hindi natin ginamit pang kilay, para lang lagyan ng brown yung ilalim ng ating mata. Lagyan din natin ng glitter, especially dito sa inner, lower part. So, nasubukan na natin si angled brush kanina with a cream contour. This time, susubukan natin siya with powder. Kasi ang magandang brush, alam niyo walang pinipili, dapat yan eh. Mapa-powder or cream or liquid. Dapat umi-epekto siya. Kagaya nito. Okay, alam nyo, this is nice din, especially for the nose contour. Sakto yung kanyang size dito sa gilid ng aking mga implants. For highlighter, again, wala siyang designated highlighter brush sa set. Pero feeling ko babagay ulit itong ating pinang concealer kanina. I'm using one of my favorites, Rose Quartz from Lucky Beauty.
Parang masasali talaga to sa aking makeup kit. I mean, okay siya pang concealer, okay siya pang cream, pang liquid, pang powder, pang highlighter. The best out of the set. Finally, for my lips, merong bago si Happy Skin. This is called Lip Slip Balmy Tint. I got the shade Unplug. At usong-uso yung mga ganito, no? Yung parang lip balm pero may pigment. Okay guys, so ito na yung ating final itsura after using itong 55 peso brush set from Shopee. I mean TikTok. Sorry mukha lang pero hindi talaga ako perfect. But speaking of imperfect, eto rin, itong mga brushes na to, I could say 50-50 ang aking opinion para sa kanila. Positive, alam nyo, sa halagang 55. Natawa ako, especially dito sa 1, 2, 3, 4, 5 sa 5. Puro 5 ha. 5 face brushes. Most especially itong dome shape na to. Isa to sa mga brushes na masasabi ko multi-purpose talaga kasi okay siya sa liquid, okay siya sa cream, okay siya sa powders. The rest, okay din naman. They do work pero I think mas ma-appreciate mo sila if maliit yung mukha mo. So if meron kang malapad o malaking mukha like mine, kayod-kayod tayo best. Oo, gusto mo ng 55 brush set, diba? Magsikap ka. Pagdating naman sa mga eye brush sets, wala talagang nag-work ng maayos sa kanila. Kahit itong angled brush, yes, maganda yung shape niya, pero kulang siya sa tigas. So, ang tendency, hindi pumasok sa criteria ko. Ayan. Now, would I recommend this? I would have to say no. At para sa ibang tao, pwede nyong sabihin na ang arte ko naman 55 na nga lang eh. Pero guys, just because mura yung halagang binigay nyo, wag kayong papalaw ko. Yes. Once again, di pa ako nakaka-move on. Doon sa picture niya sa internet na meron siyang fluffy eyeshadow brush. Pero sa personal, wala. At isa pa, ako firm believer ako na kahit gaano kaganda yung makeup products na meron ka, kahit gaano ka skillful ka when it comes to makeup, pero yung mga makeup tools mo, hindi talaga nag-work, hindi maayos, it will reflect sa gawa mo. Hindi pa rin magiging plakado yung pag-makeup mo. At saka, makeup, it has to be therapeutic. It has to be relaxed. Ayan. Pero kapag ganito yung mga eye brushes mo, kulang-kulang, tapos hindi talaga nakaka-blend, hindi talaga nakaka-perform, mag-add to cart ka na lang ng iba. So, thank you guys so much for watching this video. Kung meron kayong mga ibang produkto, na curious kayo kung anong epekto sa akin, comment down below. Tignan natin kung afford natin at bigyan natin o gawa natin ng review. It's a wrap and see you guys again soon.